Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarasal. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, o lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Paduliin mo sa amin ang agos sa iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo na higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinakip si Jeremias at itinapon sa balon dahil sa kanyang pagpapahayag na ipinasasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta raon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 hari at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag-taglay ng buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagtapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag kang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay na halimbawa ang pagtitiis ni Jesus para sa atin, upang ang sinumang nagsasabuhay ng pananampalataya ay hindi panghinaan ng loob sa pakikipagtunggali sa kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus
na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahahayag ni Jesus na siya ay naparito sa lupa upang magdala ng pagkakabahabahagi at hindi kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sa alin na pagningas na ito. May isa pang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad dito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kanina, pagbaba ko, nagsulubok yung mga sakristal, altar servers. Nagsusumbong, wala daw senior. Kaya kinakabahan sila. Okay lang ako. Tapos may nagtanong, pwede ko bang magkamali? Napag-isip ako. Pag sinabi kong hindi, baka lalo kabahan. Kaya sinabi ko nilang, oo, pwede magkamali. Sabi ko nila, oo ka ako, pwede kang magkamali. Sa loob-loob ko, pagkatapos ng misa ko, saka ko nila kayo sasabunin. Masasali din yung mga iya. Pero joke lang yun. Hindi ko sinabi sa kanila, sasabunin ko sila. Pero ngayon sinasabi ko na. Siguro typical talaga dahil mga bago, bata pa, kinakabahan. Sabi ko, okay lang kako, total. Naturuan kayo kung ano kako yung natandaan niyo tinuro sa inyo, na-practice ninyo, gawin ninyo. Bagay parang practice makes perfect. Mga kapatid, na ika-20 linggo sa karaniwang panahon, nakakabagabag yung mga palata ng ating Panginoon. At para napakahirap unawain. Sabi nga dito, naparito siya upang magdala ng apoy sa lupa. At gayon din, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi ang dadalhin niya. So, ng pandinig, mahirap unawain. Kasi nga, kumbaga, imahin ni Jesus para sa atin ay very gentle, very serious. Tapos magsasalita siya ng mga ganitong mga panalita sa kanyang malagad, hindi sa bawsa sa atin. Kaya para man natin masasabi na
mabuting balita ito ng ating Panginoon. Ganito, sinabi niya dito na parito siya upang magdala ng apoy sa lupa. Tingnan natin yung apoy. Ano bang dinudulot ng apoy batay sa ating karanasan? Yung apoy, nagdudulot ito ng init, ng warmth. Kaya nga pagka malamig ang panahon, ay mga tao, lalo tigit sa mga merong winter, ay nagsisiga. Para sa gayon, yung init ng apoy ay maramdaman nila. Kaya nga sa mga bansa na may winter, kadalasan mga bahay po noon ay merong chimney, na kapag panahon ng taglamig o tagyelo, ay maglalagay sila ng mga kahoy, sisindihan, at doon sa paligid na yon mananatili yung pamilya. So nagdadala ng init. Nagdadala ng init, ng warmth ang apoy. Kaya nga siguro, yung imahe ni Jesus, yung Sacred Heart, mapapasin niyo po yung puso niya, naglalagablab. Papahiwating ng init ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangalawa, yung apoy ay nagbibigay ng kaliwanagan ng ilaw. Nung panahon po na hindi pa uso at naimbento ang kuryente, ang gamit talaga ng mga tao ay apoy. Kaya doon sa mga lungsod na may mga lamppost, pagkatungtong ng gabi, sinisindihan isa-isa yung mga lamppost na yan. Nauso ang kuryente, nagliliwanag, pero kapag brown out, ano kagad natin hinahanap? Bukod sa flashlight, kandila. Sinisindihan ng kandila. Para sa gayon, may liwanag sa loob ng bahay. So, init, warm, liwanag, kaliwanagan. Yung pangatlo, ang apoy, it purifies, it cleanses, naglilinis, nagdadalisay. Naglilinis, nagdadalisay. Kaya, kung dito natin, batay sa karanasan natin sa apoy, titignan at unawain yung mga panalita ng ating Panginoon, maaring ganito ang nais niyang ipaiwatig sa atin, na siya'y naparito upang ipadama ang nag-iinit niyang pagmamahal sa atin, o dili kaya, siya'y magsilbing liwanag sa buhay natin upang tayo ay magabayan sa tamang landas. At panghuli ay upang linisin, dalisayin tayo sa anumang bahid ng pagkakasala o kasamaan na nasa ating buhay na nagawa natin. Ngayon, kung mag-aalab ang apoy ng Diyos sa ating pagkatao, ito yung magiging daan natin upang manindigan tayo para sa Diyos. We stand up for God. We stand up for our faith. Ito yung naranasan ni Jeremias sa San Pablo o nung mga unang Kristiyano sa ating ikalawang pagbasa. Si Jeremias, hindi lang ng Diyos para magsalita sa maling pamamaraan ng pamamalakad, gayon din ng pagbabalak na pagkubkob ng impero ng Babylonia. Nagsasalita siya para sa Diyos. Gayon din ang mga sinaunang Kristiyano nung panahong iyon, sumulat sa mga Hebreo, ay inaangayahan sila na ito nila muli ang kanilang sarili sa ating Panginoon. Inihalintun sila sa mga tumatakbo. Na kapag tumatakbo, ang mata mo saan nakafocus? Doon sa finish line. At tayo bilang mga Kristiyano, kung titignan natin ating mga sarili bilang mga tumatakbo, saan dapat nakafocus ang ating buhay, ang ating paningin? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Kumbaga, nananandigan tayo, marunong tayo manandigan para sa Diyos. At ito rin mga kapatid na magiging susi upang makita natin maunawaan. Bakit sinabi ni Jesus, siya'y naparito hindi upang magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak. Ganito po yun. Ito mismo yung naranasan ng mga sinaunang Kristiyano.
Partikular po, yung mga Romans. Tanda natin ang Israel na sakop ng Imperyo ng Roma. Ngayon, kapag ang isang Roman o isang Romano ay tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon, ano magiging bunga nito? Itatakwil siya ng kanyang pamilya. Itatakwil siya ng kanyang pamilya. Bakit? Dahil unti-unti, binabago siya ng Panginoon at naliliwanagan ang kanyang kaisipan na merong ginagawa ang mga Romano na taliwas sa aral at turo ng ating Panginoon. Halimbawa, hindi na siya sasama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga Romano. Noong panahong iyon, uso ang mga gladiatorial games kung saan ang mga alipin ay pinaglalaban-laban para magpatayan. At ang mga Romano, pinanunod lamang ito at tubang-tuwa sila. At meron pang pagkakataon na nabasa ko po na kapag daw ang isang sanggol na isinilang ay merong kapansanan, pinapatay na lamang ito at hindi na hinahayaang mabuhay pa. Lahat ng iyan, tatalikuran ng isang nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit ang imperyo ng Roma ay galit na galit sa mga Kristiyano. Sinira nila, pakiwari nila, sila yung sumira sa kanilang pamilya, lalo tigit kapag merong isang membro na kanilang pamilya ang nagsimulang manampalataya sa ating Panginoon at tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Kaya yung sinabi ng Panginoon na pagkakabahabahagi sa isang pamilya, 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Ngayon, fast forward tayo sa ating kasalukuyang panahon. Patuloy natin maaring maranasan ito. Ang buhay natin naapektuhan ng ating pananaw, ng ating paniniwala, ng mga kaugalian. Alam natin merong tama, alam natin merong mali. Alam natin na may landas na magdudulot sa atin ng kayusan, alam natin na may landas na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, ang isang Kristiyano, ang isang Katoliko, handang manindigan para sa Panginoon, handang manindigan para sa katotohanan. Halimbawa, kung ikaw isang estudyante at alam mong sa klase ninyo laganap ang kopyahan pag may exam, gagaya ka rin ba sa kanila o hindi? Kung sa inyong trabaho, uso yung pagiging complacent, yung tatamad-tamad, gagaya ka rin ba sa kanila o magsisipag ka sa iyong trabaho? Halimbawa, meron kayong anak, umibig, sa hindi Kristiyano, sa hindi Katoliko. Kayo nang gusto ng kanyang mapapangasawa, talikuran ang iyong pananampalataya. Kayo po bilang magulang, papayag kayo o hindi? Kayo bilang magulang, papayagan niyo ba ang inyong anak na talikuran ng pananampalatayang Katoliko dahil dun sa mapapangasawa ng inyong anak? Hello? Hirap ano? Matutong manindigan para sa Diyos, para sa katotohanan. Ngayon ng ating bansa, napakaraming isyong kinakaharap. Yang issue tungkol sa mga flood project prevention. Mga, yan, di ba? Naglalabasan ngayon yung mga pondo na supposed to be inilaan para doon. Pero, ano nangyari? Mananahimik lang ba tayo o hindi? Hahayaan na lamang ba natin na ganyan na lamang parati ang buhay natin?
Diba kahapon dumalaw ang Pangulo sa kabilang bayan. Isa sa mga napinood kong video ay doon hinawakan doon niya yung parang isang bahagi na pupulbos daw yung semento. Tapos supposed to be yung mga planks, yung steel planks na ibinabaon. Halimbawa, I think ang normal, ang standard is kung 9 meters, minsan daw ang ginagawa, binabawasan. Kaya talagang substandard ang lahat ng mga proyektong ginagawa ng ating gobyerno at mga kontratista. Sa gitna ng lahat ng iyan, kaya pa ba nating manahimik, magbulag-bulagan, magbingi-bingihan? Mga kapatid, sabi nga ni Jesus, naparito ko pa magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas sa ito. Sana nga patuloy nating maranasan yung tinutukoy na apoy dito ng ating Panginoon. Na tayo ay maliwanagan ng ating isipan, maranasan ang kanyang pagmamahal, at dalisayin tayo sa namang maling nagiging pananaw natin sa ating buhay. Nang sa gayon, matuto tayong manindigan sa katotohanan at lalotigit manindigan para sa ating Panginoon. It may not be the popular way. It may not be the popular way, but we can be assured that it is the right and correct way. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at tinakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanahog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga banal, ang makapal na saksi na nakapaligid sa atin, ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, ating isamo. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Naway ang mga pinuno at kasapi ng simbahang hayagang inuusig, naway biyayaan ng tapang at tatag na nagmumula sa alab ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang ating kapariang papasok sa banal na pagsasanay sa linggong ito,
naway mataimtim na makapagnilay sa tulong ng Espiritong Banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga magulang naway matiyagang turuan at patnubayan ang kanilang mga anak sa liwanag ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga may sakit, matatanda at may kapansanan, naway mapag-alab sa pag-asa at pananalig, bunga ng malasakit ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang ningas nawa ng pag-asa ay maibahagi natin sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Nawa yaong mga namayapa ay maging maligaya mapagpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang aming panalangin, mag-alab sa amin ng apoy ng paninindigang dala ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kalooban ng aming handog sa aming paghahain na iyo rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman.
Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay ng Mesiyas at magpabalik sa wakas para sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin
ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at inadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo, taglay ang apoy ng pag-ibig ng Panginoon upang tayo'y manindigan para sa Kaniya. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.